Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga articles of impeachment laban kay BP Sara na yun na yung naisampa sa Senado. Dito may post si Sas Rogando Sasut, posted 49 minutes ago. Tapos, isinare niya yung post ng 1PH. Ito, Articles on Impeachment versus Sara Duterte. Mayroong 6. So, basahin ko mo yung 6, then mamaya isa-isahin natin itong i-discuss. Number 1, conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady, and Speaker Romualdez. Okay. Number 2, malversation of 612.5 million in confidential funds. Number 3, bribery and corruption in DepEd. Number 4, unexplained wealth and failure to disclose assets. Number 5, extrajudicial involvement in extrajudicial killings, Davao Death Squad. And number 6, destabilization, insurrection, and public disorder. So, isa-isahin natin yung conspiracy to assassinate the President, First Lady, and Speaker Romualdez. Okay. Si BP Sara, isang abogado. Alangan naman na magbitiw siya ng salita na makakasira sa kanya pagdating sa legal matters. Kaya ako, kahit hindi ako abogado, yung pahayag niya na ngayon na kung may mangyari sa akin, kung mamamatay ako, kasi may threat sa kanya. Kaya yun ang kondisyon. Nag-hire na ako ng ganito, assassin. So, I don't know, kung ako lang ang mag-evaluate, kayang-kayang lusutan ni BP Sara itong unang article na ito. Okay? Kasi kung mabigat pa ito, sana nag-prosper na yung, di ba, sinomon siya ng NBI tungkol nito, hindi siya nagpakita. After that, wala namang ginawa ng NBI. Kung talagang mabigat ang basihan, kung talagang mayroong yung mabigat na ebidensya, dapat by this time sinampahan na nila ng reklamo si BP Sara, yung criminal case ba tungkol nito. Bakit hanggang ngayon wala? Tumahimik na eh. Hindi sila sinipot ni BP Sara doon sa NBI headquarters. So, para sa akin, no problem itong assassination, yung conspiracy to assassinate. Number 2, malversation of 612.5 million in confidential funds. Okay. Ang kini-question lang is yung 2022 na confidential funds na kung saan mga 70 million ang may notice of disallowance. All other confidential funds ni BP Sara, meron ng unqualified report ang COA. Malinis. So yun lang, yung 2022 lang na wala pang final conclusion ang COA. Kaya to me,
madaling ilusot ito dahil it's the COA ang mandated ng Constitution na mag-audit o may final say tungkol sa paggamit ng pondo sa gobyerno. Kaya ito, lusot pa rin ito. Ito, bribery and corruption in DepEd. Ito yung mga envelope na sino ba yun? Yung Yusek Mercado ang testigo nila na tinanggal pala ni BP Sara dahil may reportedly may ginawang kalokohan, may solicitation na hindi nagusto. So again, itong testigo nila ito madaling i-rebut dahil question on credibility. Ano ba? Unexplained wealth and failure to disclose assets. Ito, wala na akong masyadong alam dito. Kaya lang, knowing the lifestyle of Dutertes, hindi ako maniniwala na may millions of kwan sila sa bangko o may mga mansion sila. Hindi ako naniniwala. Okay, like father, like daughter. Napakasimpleng buhay ng mga Duterte. Nakita ko na yung bahay, yung tinitirmahang bahay ni Tatay Digong. Napakasimple, halos hindi ako maniwala na doon nakatira ang matagal na mayor ng Davao, naging presidente. Grabe. Yun ang perfect example ng basta lahat sana ng government officials natin katulad nitong mga Duterte. Napakaganda ang feedback ng mga tao sa Duterte governance. Anong isa doon? Yung tungkol sa medical care. Sa buong bansa, naghihirap na tayo. Bankrupt na ang PhilHealth. According to COA and yung Associate Justice ng Supreme Court, si Justice Amy Javier, bankrupt na. Sa Davao, hindi. Grabe. Kahit hindi ka taga Davao, ma-hospital ka doon. Wala kang kwarta, wala kang problema. May mga testimony, may mga 1.5 million ang bill namin sa hospital dahil brain surgery ata. Ni Kusing, wala silang binayaran. May pabaon pa silang mga gamot. Ganun. Sino mo yung isa? 300,000. Sabi niya, ang aking bill. Hindi niya alam kung saan niya kukunin. Only to find out ang LGU ng Davao, ang opisina ni Congressman Pulong Duterte, ang opisina ni BP Sara nagtutulungan para matugunan libre ang medical needs ng mga pasyente sa Davao or ulitin ko, even outside Davao. Ma-hospital ka at hindi ka Davao, ma-hospital ka dyan, libre pa rin. Yan po ang governance, yung style of governance ng mga Duterte. Tapos yung lifestyle nila is talagang napakasimple lang. Kaya hindi ako maniwala itong unexplained wealth and failure. Yung disclosed assets, baka dito tayo magkatalo, baka matulad siya kay ex-Supreme Court Justice Corona na diyan siya na convicted dahil sa assets, yung hindi niya pag-file ng salinata. Okay. Number 5 to, nakakatawa. Involvement in extrajudicial killings, Davao Death Squad. Ang alam ko, ang impeachable offense, yung nagawa lang ng isang official while being a vice president. Kasi impeachable ang vice president. Kaya lang nung mayor siya, hindi naman siya impeachable official bilang mayor. Bakit isinama nila itong Davao Death Squad? Dito mo makita yung hindi sila, sabi nga ni Mr. Rigoberto Tiglao, itong
impeachment case laban kay BP Sara is the dumbest, yung pinaka-stupido, hindi pinag-isipan na na impeachment. And then destabilization, insurrection, and public disorder, wala na ito. Pagtawanan lang ito ng mga abogado o kahit mismo si BP Sara, pinagtatawanan lang ito, kaya pa-jowa-jowa na lang siya. Mas masakit pa daw iwanan ng jowa kaysa yung na-impeach. Okay? So, good luck sa mga prosecutors. See you sa impeachment trial. Nakahanda na si BP Sara.